Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader. At sa video na ito ay muli po nating pag-uusapan ang tungkol dito kay Cardano. Kung saan ay bumagsak po ang kanyang presyo ng halos 14% sa loob ng isang linggo. Mula po sa mahigit 0.70 na presyo, pababa sa presyong 0.62. Pero teka lang, huwag po tayong mawalan agad ng pag-asa. Sapagkat ayon po sa ilang mga analyst ay may technical pattern na nagpapakita ng posibilidad na muling sumipa pataas itong si ADA at baka nga raw umabot pa ito sa target price na $1.43. Pero para mangyari yan ay meron pong isang presyo na kailangan niyang ipaglaban. Kaya ano ito? At ano nga ba ang mga senyales na dapat po nating bantayan? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang triple bottom at bakit po ito mahalaga kay Cardano. Ayan, dito na po tayo sa chart ni Cardano. Ito po ay weekly chart time frame ni Cardano at mula po ito sa datos ni Binance. At dito po natin nakikita yung kanyang triple bottom. Ayan, isa itong klaseng chart pattern na kadalasang nagsasabi na pwedeng magbago ang direksyon ng presyo mula pababa papunta sa pataas. Parang sinasabi po ng market, sige, ayaw na naming bumaba. Ayan, sa kaso po ni Cardano, unang bumaba ang kanyang presyo sa 0.51 noong February 3. Pagkatapos nito, bumalik ulit po siya sa parehong price level noong April 7. Ngayon, nitong nakalipas po na kahapon lamang, June 18, malapit na naman siya sa presyong ito. Kung mapapatunayan na may triple bottom, ibig sabihin nito ay malakas ang suporta sa level na ito at ibig sabihin ay maraming gustong bumili kay ADA sa presyong 0.51. At kapag matibay po ang support na ito, mas mataas ang posibilidad ng isang bullish reversal o pagtaas ng kanyang presyo. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng falling wedge sa galaw ng presyo ni ADA. Yan, nakita na rin natin dito sa chart ang falling wedge pattern. Isa rin itong chart pattern na kadalasang nangangahulugang posibleng may breakout o bigla ang pagtaas ng presyo. Sa pattern na ito, ang presyo ay parang naiipit sa pagitan po ng dalawang pababang guhit. Yan, nakikita po natin yung kulay itim na dalawang pababang linya. Kaya sa pattern na ito, ang presyo po ay parang naiipit sa pagitan ng dalawang pababang linya kung saan ay yung upper portion nito ay ang resistance line at ang lower portion naman ito ay ang kanyang support line. Kapag tumagal ito at lumapit po sa dulo ng wedge, kadalasang sumasabog pataas ang presyo kapag nabutas po ang upper resistance line. Si ADA ay ilang beses nang sinubukang basagin ang kanyang upper line. Noong December 2, tumama po siya sa presyong $1.3 pero hindi po siya nagtagumpay. Ganon din noong March 3 at yan naman po ay sa presyong $1.17. Pero ayon po sa technical analyst, kung ngayon ay magtagumpay si ADA na basagin ang wedge, pwede po siyang tumaas muli. Ngayon ay ano po ang mga presyong kailangang maabot ni ADA para umabot po siya sa presyong $1.43. Yan, ngayon kung magtutuloy-tuloy nga ang bullish trend ni ADA, ayan, ang mga susunod na target ay una ay kailangan po talagang hawakan muna ni ADA ang presyo sa bandang 0.60. Ito po ang immediate support level niya ngayon. Kapag nagkaroon tayo ng bullish weekly candle, ibig sabihin po ay isang buong linggo na nagtapos si ADA sa mas mataas na presyo kung saan ito ay isang magandang sinyales. Kaya yan, nakikita po natin dito sa chart yung mga target prices. Ang unang target price dito ay ang presyong 1.0057. Yan, ito po ang pinakaunang resistance level. Ang pangalawa ay ang presyong 1.2114. Ayan, 1.2114. Mas mataas na target na kailangan pong basagin. At ang pinakaambisyosong target ay ang presyong 1.4329.
Para makuha ito ay kailangan po ni ADA na tumaas ng 131.4% mula sa kanyang kasalukuyang presyo na 0.62. Ngayon ay gaano naman po kahalaga ang price range na 0.68 to 0.70 para kay ADA. Ayan. Meron po tayong tinatawag na EMA 34 at saka MA 200. Ang EMA 34 or 34-week exponential moving average ay nasa 0.70. Ang MA 200 naman ay or 200-week moving average naman ay nasa 0.67. Yan, wala po rito sa chart, hindi po pinakita. Ngunit ang dalawang linya na ito ay parang mga moving barriers sa galaw ng presyo. Kapag nakuha po ulit ni ADA ang price range na ito, ibig sabihin ay naibalik niya ang presyo sa pagitan ng 0.68 hanggang 0.70 kung saan ay mas lalakas ang tsansa na tuluyan na siyang bumalik sa bullish trend. Parang sinasabi po ng market na kapag napagtagumpayan mo ang price level na ito, ayan, ay ligtas ka na sa pagbagsak. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Cardano. Ayan, una ay marami pong Pinoy ang nakahold ngayon kay ADA or Cardano dahil isa po siya sa mga kilalang project dito sa crypto space. Bukod po sa pagiging environment friendly at may matibay na community, madalas din po siyang pinagkakatiwalaan sa mga staking at saka passive income strategies. Kapag tumaas po ang presyo ni ADA mula po sa presyong 0.62 paakyat sa halos $1.43, ibig sabihin nito ay doble ang kikitain ng mga nakahold. Pero kung hindi po niya mahawakan ang support o hindi po niya mapanatili ang support, posible namang tuluyang bumagsak pa ang kanyang presyo pababa sa ilalim po ng presyong 0.51 at dito po nawawalan ng kumpiyansa ang market. Para sa mga Pinoy na gustong mag-invest dito kay ADA, magandang bantayan po natin ngayon ang presyong 0.60 or 60 cents. Kung mag-hold po ito or manatili po ito at may confirmation ng triple bottom at saka wedge breakout, pwedeng simula na ito ng magandang rally. Pero kung bumagsak pa sa ilalim niyan, mas mainam na maghintay muna tayo bago tayo pumasok. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking personal na pananaw, mukhang nasa make or break moment ngayon itong si ADA. Maraming magagandang sinyalis ang lumalabas, gaya po ng triple bottom at saka falling wedge. Pero tandaan natin, pattern pa lamang yan at hindi pa confirmation. Ang pinakamahalaga ay huwag po tayong pumasok sa hype lamang. Gamitin po natin ang technical analysis at saka fundamental analysis. Syempre, huwag po natin kalimutang maglagay ng stop loss para hindi po tayo maipit kung sakaling hindi magmaterialize ang bullish move. At syempre, yan po ay para sa mga nagtitrade sa futures or derivatives. And kung titingnan mo ng buo itong si ADA, ay parang sundalong lumalaban sa gitna ng giyera. Kapag nalampasan po niya ang harang sa presyong 0.70, pwedeng siya ang susunod na sumabog pataas sa crypto market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.